Mga pangalan. Number 1, tantaran tantantan. Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 1st District Lady. Sa wakas. Ito ang Wow Trending. Martin Tambaloslos Romualdez at 18 ex-soldiers kasama sa mga pinadalhan ng imbitasyon sa flood control hearing bukas. Formal nang naglabas ng mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa kontrobersyal na mga flood control project sa Huwebes, Hunyo 4, kung saan kabilang sa mga iniimbitahang resource person si dating Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at ang 18 dating sundalo na naghatid umano ng mga male-maletang pera sa iilang personalidad sa gobyerno. Ang anunsyo ay ginawa ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senadora Pia Cayetano ilang araw matapos maging sentro ng usapin sa Senado ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kabila ng tensyon sa pagitan ng majority at minority blocs. Romualdez at mga nagpakilalang ex-marines kasama sa listahan. Batay sa inilabas na listahan ng komite, kabilang sa mga iniimbitahan si dating Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at gayon din si Attorney Levy Baligod at ang mga individual na nagpakilalang dating sundalo na naunang lumutang sa mga aligasyon kaugnay ng umano'y paghahatid ng male-maletang pera kina Romualdez at dating House Appropriation Chairman Zaldico. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senador Pia Cayetano sa Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitation for the hearing scheduled on Thursday as part of its ongoing inquiry into flood control projects. Formal nang nagpalabas ng mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig na nakatakda sa Huwebes bilang bahagi ng patuloy nitong investigasyon sa mga flood control projects sa bansa. Dagdag pa niya na we look forward to the cooperation of all invited resource person and agencies as the committee carries out its mandate and in aid of legislation and public accountability. Inaasahan namin ang kooperasyon ng lahat ng iniimbitahang resource person at mga ahensya habang ginagampanan ng komite ang mandato nito para sa pagbuo ng batas na pananagutan sa publiko. Ang mga resource person na inimbitahan si former Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, Attorney Levy Baligod at kasama din dito si Mark Tiksay at marami pang iba at pati na rin si Bryce Hernandez. Pero ang tanong ng mga netizen kung sisipot ba si Martin Romualdez bukas? Kaya ayon pa sa kanilang komento na malabo pa sa sabaw ng puset na sisipot yan si Kim Bunjing. Mukhang malabong sumipot, tahimik na nga, parang nagtatago na. Yung iba naman ay sabi nila na ito yung pinaka-exciting part marinig kung paano sumagot si Martin Luther. Nakahanda na kami para manood sa totoong investigasyon bukas. Sana lalabas lahat ng katotohanan na matagal nang tinatago tungkol sa flood control corruption. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Tungkol ito, sino-sino yung mga inimbitahan na mga resource persons na dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. As part of its ongoing investigation of flood control projects, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano has formally sent out invitation for the hearing set for Thursday, June 4. Ito yung sabi dito, the Senate, ito palang sulak siguro. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitation, parang press release. The statement of Senator Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee Chair. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitations for the hearing scheduled on Thursday as part of its ongoing inquiry into flood control projects. We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies as the committee carries out its mandate in aid of legislation and public accountability. Okay. So ito, mga pangalan. Number 1, tantaran tantantan. Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 1st District Lady. Sa wakas. Dito na ang sentro ng taong bayan ngayon.
Si Lacson, nung panahon niya, sinasabi niya, inimbitahan naman daw. Kaya lang, depende sa kanila dahil may interparliamentary courtesy daw. Kaya wala, hindi nag-attend si Romualdez. Tingnan natin yan ito. Okay. Pangalawa, Attorney Libito D. Baligud. And then, sumunod na itong Brave 18 Marines. Wow! Ay, nako. Exciting. Ito na ang tunay na bloodbath sa tingin ko ha. Yung impeachment trial ni BP Sara parang less of a bloodbath na lang yun. Nandito na ang aksyon. Itong hearing nito, sino pa ba? DPWH Secretary o Representative. Okay na lang yan. Ombudsman or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative. Ito, matindi ito. 2 tauhan yung mga staff ni Saldico na palaging nababanggit na kasamahan ng mga Brave Marines na nagdi-deliver. Si Mark Teksay at Paul Estrada. Ayan. Sumunod, hindi ko nakakilala ang mga ito. Joshua Cano, John Kirby Paharilla, Roland Supat, Attorney Sam Buena Bayable, Arnel Gangub, Jocelyn Servino, a certain Edwin, and Bryce Hernandez. Ito, Bryce Hernandez, yung engineer sa DPWH. So, ito lang ang napatawag. So, ang isa bang abangan natin, yung maglolong bersamin. Yan. Sino pa? Yung dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Ano pa? Maraming mga pinangalanan ni Senator Marcoleta eh. But anyway, dito lang sa Brave 18 Marines. Dito na, nandito na ang pasabog eh. Sayang, hindi ako makapanood ng dire-diretso bukas. Kasi, ano lang ako, manood, pag may makahalagang update, i-vlog ko, mag-reaction vlog. Kaya, makakapanood ako, ano na lang, yung replay. But anyway, ito yung matagal ng pinipigilan. Sinong mga pumipigil? Yung mga mastermind siguro. O yung mga nakatanggap ng maleta. Kaya, anong lesson learned ito? Wala kang maitatagong kalokohan. Darating at darating panahon, mailalabas yan. Yung kadiliman, kailanman ay hindi mananaig sa liwanag. Kasinungalingan, kailanman ay hindi mananaig laban sa katotohanan. So, this is a battle between good and evil. God hates corruption. God hates injustice. Kaya, i-reveal ng Panginoon on His right time ang mga nangyaring injustisya, nangyaring nakawan. I believe God loves the Philippines. Diba, we are the only Christian country in Asia. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya lang, napapahiya tayo as a nation, napapahiya ang Panginoong Hesus na ating Panginoon, kasi, meron mo yan, Christian country, talamak ang korupsyon. Sinong, ang number 1 napapahiya ang Panginoon. Kaya, ang Panginoong Hesus, siya na ang gumagawa ng paraan para mabulgar, para matigil na ito. Nakikita ko ngayon is nagkakaroon ng cleansing ang Philippine government in preparation sa presidency ni BP Sara. Yan ang nakita ko. Hindi inalaw ng Panginoon na magpresidente si BP Sara noong 2022 kahit pwede na sana siyang magpresidente. Kasi the ground is not yet ready.
So, undergoing ng training ngayon si VP Sara sa kaliwat kanang presyo. Pag nalampasan niya ito, nako, she will make a very strong leader by 2028. And by that time, wala na, yung anti-corruption drive ng gobyerno, puspusan na para malinis itong gobyerno natin ng mga corrupt officials. Kaya, sabi nga ni Congressman Erice, ang mga taga-palasyo, allergic na allergic yung gagawin ni Marcoleta sa Blue Ribbon hearing. Ang mga tao hindi na nakakatulog, meaning yung mga taong nakatanggap ng maleta, kung sino man sila, alam nila ang kanilang mga sarili. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong.